Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 67 ng Omniscient Reader's Viewpoint, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat, lumapit sa amin ang lalaking may isang mata, at agad kong napagtanto na ito ang unang pagkakataon kong makaharap ang isa sa 7 hari ng Seoul. Tahimik na nagpadala ng mensahe si Yoo Sang-a sa group chat at tinanong kung siya nga ba ang taong iniisip niya. Kinumpirma ko ang hinala niya, ngunit nagtaka siya kung bakit ganoon ang pananamit ng inkarnasyon kung iyon nga ang kanyang konstelasyon. Ipinaliwanag ko na kapag mataas ang antas ng pagkakatugma ng isang inkarnasyon sa kanyang konstelasyon, unti-unti niyang namamana ang hitsura at maging ang paraan ng pamumuhay nito. Pabirong sinabi ni Yoo Sang-a na dapat ay huwag na huwag siyang ubo sa harap ng lalaking iyon. Sa di kalayuan, magalang na yumukod ang isang lalaking mahaba ang buhok habang papalapit ang haring may isang mata. Tahimik lamang siyang tumugon bago ipinakita ang isang asul na hiyas na nakabaon sa kanyang tungkod, ang Greedy Wolf Star. Isa sa mahahalagang star jewel ng Big Dipper. Napahanga ang mahabang buhok na lalaki nang makita ito. Napaisip ako na talagang mabilis ang pag-unlad ni Cha Sang-kyung. Ang bawat star jewel ay nagpapataas ng kabuuang antas ng kakayahan ng may-ari, ngunit ang tunay nitong halaga ay nasa pagkolekta ng 7. Dahil iyon ang kinakailangang material upang maipatawag ang maalamat na Foreign Demonic Beheading Sword. Napansin ni Cha Sang-kyung ang aming grupo at tinanong kung sino kami. Ipinaliwanag ng mahabang buhok na lalaki na bagong dating lamang kami sa Big Dipper chapter at balak niya kaming anyayahang sumama dahil sa aming kakayahan. Lumapit si Cha Sang-kyung at nagpakilala, kaya nagpakilala rin ako. Habang nagkakamayan kami, palihim kong ginamit ang character list. Lumabas sa status window na siya ay 26 na taong gulang, suportado ng konstelasyong One-Eyed Maitreya, at may mga pribadong katangiang pseudo-sect founder at Maitreya King. Taglay niya ang mga kasanayang weapons training, mental barrier, eloquent speech, skillful deception, at false prayer, habang kabilang naman sa kanyang mga stigma ang Maitreya Promised Land, Law of Interest at Demonic Enemy. Halos nasa antas 25 hanggang 28 ang lahat ng kanyang pangunahing stats. Ayon pa sa pagsusuri, walang makakataka sa mata niyang nakakakita ng katotohanan, at maging ang simpleng pag-ubo sa kanyang harapan ay hindi ipinapayo. Habang binabasa ko iyon, naisip kong kung naroon lamang si Jung Hee-won, hindi na niya muling kukutyain ang aking sariling sponsor. Magalang na nagtanong si Cha Sang-kyung kung maaari niya akong tingnan, na tumutukoy sa kanyang stigma na nagsisiyasat sa pagkatao ng iba. Pumayag ako. Ginamit niya ang Law of Interest, isang kakayahang hindi nagpapakita ng status window kundi nagbibigay ng pangkalahatang paghusga sa tunay na likas na ugali ng isang tao. Ang mabubuting tao ay maaaring makita bilang madaling malokong demonic enemy, samantalang ang masasama ay maaaring lumitaw bilang traitor na demonic enemy. Ngunit nang gamitin niya ito sa akin, ang tanging lumitaw ay ang mensaheng ako ay isang demonic enemy na hindi dapat galawin. Biglang namutla ang kanyang mukha. Napasigaw siya ng demonic enemy at ikinagulat iyon ng lahat ng nasa paligid. Agad niyang binawi ang sinabing nagkamali lamang siya at inutusan ang kanyang mga tauhan na umatras. Maliwanag na wala siyang balak suwayin ang babala ng sarili niyang konstelasyon. Kapansin-pansin lamang na ang mahabang buhok na lalaki ay tila sandaling nang hinayang bago muling mumiti at ipinaalam sa amin na magsisimula ang kanilang operasyon makalipas ang 1 oras. Doon nagtapos ang una kong pakikipagtagpo sa inkarnasyon ni Gongye. Napabuntong hininga ang mahabang buhok na lalaki at sinabing muntik nang magkaroon ng malaking kaguluhan. Nang sabihin kong nakakatawang tawagin siyang haring nakakaalam ng puso ng mga tao. Tumawa lamang siya at sinabing kahit na maaalala si Gongye bilang isang malupit na pinuno sa hinaharap, minsan din siyang kinilalang mabuti at matalinong hari. Anya, maaaring magbago ang kasaysayan, dahil dito, tinanong ko ang mahabang buhok na lalaki kung sino siya. Nagpakilala siya bilang Han So-young at sinabing siya ang katulong ni Cha Sang-kyung. Dahil kasama siya ng inkarnasyon ni Gongye, inakala kong marahil ay isa ring hari ang kanyang sponsor.
Muli kong ginamit ang character list, ngunit lumabas ang isang imposibleng mensahe, hindi mabasa ang impormasyon niya dahil hindi siya nakarehistro sa sistema. Sa sandaling iyon, agad kong naunawaan kung sino talaga siya. Ngumiti ako at pabirong sinabi na pakiramdam ko ay isa siyang demonic enemy. Ngumiti rin si Han So-young, ngunit nagbago ang tingin sa kanyang mga mata. Pareho naming napagtanto ang isang mahalagang bagay tungkol sa isa't isa, at ang tanong na lamang ay kung sino ang unang bubunot ng sandata. Bago pa may mangyari, isa-isang bumukas ang mga pintuan ng waiting room at lumabas ang iba pang mga hari. Ipinakilala sila ni Han So-young bilang mga kakampi ng kanilang grupo, ang Prudent King na si Yeon Kyaung, ang Fighting King na si Kim Baek-ho, at ang Earth Dragon King na si Gu Daesung. Ang unang dalawa ay may disenteng kakayahan, ngunit hindi maihahambing sa 7 hari ng Seoul. Si Gu Daesung lamang ang tunay na dapat pagtuunan ng pansin. Pagkakita niya kay Cha Sang-kyung ay agad silang nagpalitan ng mapanuksong salita, kung saan tinawag pa siyang earthworm. Tahimik na bumulong si Yo Sang-an na marahil ay napakalakas ng sponsor ni Gu Daesung dahil ayon sa alamat, ang hari ng Baekje ay isinilang mula sa isang Earth Dragon. Tama siya. Si Gu Daesung ay suportado ng yumaong Haring Jeonhwon at kabilang din siya sa 7 hari ng Seoul. Habang patuloy na nagtitipon ang mga hari, napaisip ako na hindi lamang sa Seoul nangyayari ang ganitong sitwasyon. Sa iba't ibang panig ng mundo, ang mga makasaysayang hari at bayani ay gumagamit din ng kani-kanilang mga inkarnasyon. Sa Japan ay magkakalaban sina Oda Nobunaga at iba pang tanyag na pinuno, habang sa Britanya naman ay sina Richard the Lionheart at Henry E. Ang pinakamakapangyarihang mga konstelasyon sa buong mundo ay naghahanda para sa labanan para sa Absolute Throne, pinapataas ang kanilang pagkakatugma sa kanilang mga inkarnasyon. Maging ang ibang mataas na antas ng mga konstelasyon ay nanonood ng may matinding pag-asam sa pagsilang ng isang bagong Fibula-grade constellation. Nang makumpleto ang pagtitipon, nagsalita ang mga hari. Ipinahayag nilang ang kanilang kalaban ay ang Tyrant King, na nakakuha na ng 2 Star Jewel matapos patayin ang ibang mga hari at agawin ang kanilang mga hiyas. Kapag nakolekta nito ang 7, makukuha niya ang 4-yin Demonic Beheading Sword at maaangkin ang Absolute Throne na magdadala ng walang katapusang pagdurusa sa bagong Seoul. Hinimok nila ang lahat na lumaban, sinasabing sinuman sa mga haring naroroon ay magiging mas mabuting pinuno kaysa sa Tyrant King. Nabuhayan ng loob ang mga tao, ang ilan ay sumigaw, ang iba ay naantig hanggang sa maiyak. Habang pinagmamasdan ko sila, naisip kong 1 buwan lamang ang nakalipas ay namumuhay silang normal sa ilalim ng isang demokratikong lipunan. Ngayon, tila bumalik ang Seoul sa panahon ng mga hari, ipinag-utos ang paglusob at daan-daang tao ang sabay-sabay na pumasok sa 3 pintuan. Sumunod kami sa grupo ni Cha Sang-kyung hanggang sa magbago ang paligid at lumitaw ang isang napakalawak na lagusan sa ilalim ng lupa. Habang naglalakad kami, sinabi ni Han So-young na pakiramdam niya ay para siyang nasa isang nobelang wuxia. Inilarawan niya ito bilang isang klasikong kwento kung saan may maalamat na espada na natutulog sa loob ng isang lihim na silid at ang sinumang makakakuha nito ang magiging pinakamakapangyarihan sa buong mundo. Sumang-ayon ako na karaniwan na iyon, ngunit sinabi kong may isa pang mas karaniwang pangyayari, na peke pala ang treasure map at ginagamit lamang ito upang tipunin ang lahat bago sila patayin ng isang nakatagong anino. Kitang-kita ang interes sa mukha ni Han So-young at tinanong niya kung iyon ba ang tingin kong nangyayari ngayon. Sinabi kong posible, ngunit idinagdag kong masyado ng gasgas ang trope ng maalamat na espada. Sumagot siya na gusto naman ng mga mambabasa ang mga pamilyar na kwento. Ipinaliwanag ko na wala akong problema sa mga glitch, ngunit hindi dapat gamitin ng isang plagiarist ang mga iyon bilang sandigan. Halatang natamaan siya sa sinabi ko. Pilit niyang ipinagtanggol ang sarili sa pagsasabing magkakahawig naman ang lahat ng kwento at ang detalye lamang ang nagkakaiba. Pagkatapos ay hinamon niya ako, nagtatanong kung paano ko isusulat ang ganoong kwento kung ako ang may akda. Ngumiti lamang ako at sinabing hindi ako manunulat, isa lamang akong mambabasa, gaya ng ipinahihiwatig ng aking pangalan. Ngunit nang ipilit pa rin niya ang sagot, bigla kong itinaas ang Unbroken Faith at isang mabilis na hampas ang tumaga sa kanyang leg. Walang dugong tumalsik habang nahulog ang kanyang ulo sa lupa. Tumingin ako rito at mahinahong nagsalita. Bakit ka pa nagtatago kung mabubunyag din naman ang lahat? Mula sa sahig, umiti ang naputol niyang ulo at sumagot, napaka-interesante mo, Kim Dokja, at iyon na para sa kabanata ngayong araw. Talagang nagiging mas interesante na ang mga pangyayari,
at siguradong magiging sobrang intense ang susunod na episode. Kung fan ka ng series na ito o ng iba pang anime tulad ng Solo Leveling, Omniscient Reader's Viewpoint, o The Beginning After the End, naglagay ako ng ilang anime figures at merchandise sa description. Makikita mo roon ang mga character figures, collectibles, at anime-themed items kung gusto mong suportahan ang channel o bumuo ng sarili mong anime setup. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod.